Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Natutuloy po natin yung ating series po patungkol sa 7 postures of prayer. Again, yung postures po, hindi po natin tinutukoy dito yung posisyon ng pananalangin, kung nakadapa ka, nakahiga, nakaluhod o nakaupo. Ito po ay patungkol sa postures of the heart. Meron pong 7 na tayong tatalakayin this week. Kahapon po, tinalakay natin yung praying with faith. Yung pananalangin, walang ano yan kahit anong posisyon mo. Basta ang mahalaga, yung puso mo, punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. So, praying with faith. Ngayon naman po, pag-aaralan natin, praying with a humble heart. Yung posture of the heart, yung attitude of the heart, napakahalaga po. Kailangan merong pagpapakumbaba, merong humility. So, praying with a humble heart. Now, yung verse po na ating tatalakayin, magmumula po sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ito po yung si Solomon nagtayo po ng templo at dinedicate sa ating Panginoon. Ito pong verse na ito ay may kinalaman po ito sa covenant o yung kasunduan ng Diyos at ng kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Now, sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and will heal their land." Sabi po ng Panginoon, nung nangusap siya kay Solomon, no? Kasi po, yung bayan ng Israel, napakatigas talaga ng ulo. Hilig nilang magrebelde sa Diyos. Kaya po sa panahon ng kanilang pagre-rebelde, dinidisiplina sila ng Diyos, pinapadalan sila ng mga, salot or problema, pwedeng political, pwedeng may kinalaman sa ekonomiya. And then sabi ng Panginoon rito, "If my people who are called by my name will humble themselves," kung magpapakumbaba sila, mananalangin, hahanapin ako, pagagalingin ko ang kanilang bayan. Sa Tagalog po, "Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain." So ito po yung ating unang teaching ngayong araw. We are naturally inclined toward corruption. Tayo po mga tao, hindi lamang po yung bayan ng Israel during that time, kahit tayong mga Pilipino, we are sinful by nature. Likas sa atin yung maging makasalanan. And naturally, we are naturally inclined toward corruption. Tanggapin po natin ang katotohanan, hindi talaga tayo mabubuting mga tao. Kaya pag tinignan mo yung mga politiko natin, tingnan mo yung bansa natin, kahit sa private, sa public sector, punong-puno ng korupsyon because we are sinful. Ang pag-asa po lang po talaga ng bansa natin, ng ating sarili, individual, ng families, ng communities, ng nations, and the whole world, ang nag-iisang pag-asa ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang ang kayang bumago ng pinakamatinding problema ng sangkatauhan. Yun po yung kasalanan, corruption. Tayo po, we are naturally inclined toward corruption. Alam niyo po, yung bansa natin, nakakalungkot isipin, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, puno ng korupsyon, no? Sa gobyerno. Kahit pa yung mga supposed to be mga inosenteng, pinakamabubuti na dapat na mga ahensya, kagaya ng Department of Education, kagaya ng DSWD, no? Department of Health, dapat yan na yung pinakamalilinis pero puno pa rin po ng korupsyon. Now, hindi natin masisi yung gobyerno lang Kailangan rin natin makita yung taong bayan. Yung taong bayan, lalo na pag nalalapit yung eleksyon, yung mga matitinong mga politician, kahit gusto pa nilang magpakatino, pipilahan yan ng mga taong bayan. Hihingi ng pampiesta, hihingi ng pamasko, hihingi ng sardinas, hihingi ng ham, hihingi ng sasabihin, "O yung kapatid ko, ikakasal, pwede ka bang magbigay ng lechon," etc. etc. Pipilahan yan. Kahit matino yan, kahit yung politician na yung gustong magpakatino, pipilahan niya ng mga maraming mga taong hihingi. Tapos pag hindi nabigyan, sasabihin masama yung politiko na yun na tumatakbo.
Isipin niyo po yan. Paano pag nanalo yung politiko na yun? Kahit matino yung politiko na yun, mapipilitang magnakaw. Mapipilitang bumawi. Kasi hinuthutan na agad ng mga taong bayan. So, hindi lang talaga nasa posisyon yung puno ng korupsyon, pati yung taong bayan din eh. Kaya dito sa Pilipinas, talaga yung korupsyon, hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa pribadong sektor, kundi sa mga taong bayan din. We are naturally inclined toward corruption. Kaya po, pangalawang katuruan natin, we need humility and repentance. Kailangan nating lahat, magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sabihin, Lord, makasalanan yung bansa namin. Kaya ganito yung sitwasyon namin. Yung taong bayan na rin nagtuturo sa mga politiko na magnakaw. Dito sa politics natin, yung political landscape dito sa Pilipinas, parang ini-eliminate natin yung chance na magkaroon tayo ng mga godly leaders. Kasi papasok pa lang sa politika yung mga makadiyos na mga leaders, kinukorrupt na ng taong bayan. Napakahirap dito sa Pilipinas. We need humility and repentance. Nasama-sama tayo, magsisi sa Panginoon, magpakumbaba, Lord, we have sinned against you. Corrupt yung mga tao. Sabi nga ni Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano yung taong bayan, ganun din yung gobyerno. At kaya yung humility and repentance na sinasabi rito sa verse na to, angkop na angkop ito sa atin eh. Na tayo as a nation, we have to humble ourselves and pray and seek the face of God. We need humility and repentance. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magmataas na lupang pinili ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin pinili tayo ng Diyos at kailangan talaga natin hindi magmataas kundi magpakumbaba sa harapan ng Diyos. And number three po, God is willing to bless the nations. Alam niyo po, nung sinugo ang Panginoong Jesucristo rito sa mundo, ang sabi po roon, sa pamamagitan niya, mapapagpala lahat ng mga bansa. Yan po ay Abrahamic Covenant. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, mapapagpala lahat ng mga bansa. Unang-una spiritually kasi mayroong pagliligtas na mangyayari. Now, kasabay po ng pagliligtas sa atin, kasabay ng pagtanggap natin sa Ebanghelyo ay pagbabago rin ng ating buhay, at yung pagbabago ng ating buhay meron niyang impluwensya sa ating bansa. Meron talagang blessing yan sa ating bansa. Kaya po kung ang mga prinsipyo sa Biblia ay may a-apply natin sa pribadong sektor, sa public sector, sa gobyerno at sa taong bayan, at habang lumalaganap yung Ebanghelyo dito sa bansang Pilipinas, gaganda at bubuti rin yung ating bansa. And God is very much willing to bless our nation just as He is willing to bless all the nations. God is very much willing. Kaso nga lang tayo po ang may problema. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Kailangan nating palaganapin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo upang maraming mga taong makasumpong ng paano ba tayo dapat mamuhay bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyanong mga Pilipino. Alam niyo po, ang pag-asa lang talaga natin dito ang Panginoong Jesucristo. Kailangan talaga si Jesus maipangaral. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Kaya tayo, pananagutan natin sa Panginoong Jesucristo, lahat ng ginagawa natin dito, nakikita man tayo ng kapitbahay natin, mga tao sa paligid natin, may pananagutan tayo sa Diyos. Kung ikaw man ay politiko, kung ikaw man ay ordinaryong mamamayan, lahat tayo may pananagutan sa King of Kings and Lord of Lords. At yan po talaga ang magpapabago ng ating bansa, yung paglaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And God is willing to bless the nations. God is willing to bless us. Kailangan lang po natin talaga na sama-sama, talikuran. Lalo na tayong mga Kristiyano, huwag kayong papayag na yung boto nyo nabibili. Lalo na pag malapit na eleksyon, maging responsableng citizen tayo. Kasi unang-una, ang Panginoon talaga natin, yung pinaka-presidente natin, the president of all presidents, is Jesus Christ. He is the King of Kings and Lord of Lords. Hindi po matutuwa ang Panginoong Jesucristo kung tayo ay corrupt. Nagsisimula po yan sa bribery, yung pag nahuli ka ng police or nahuli ka ng traffic enforcer, babayaran mo ng 200, 300. Corruption po yun. Bilang Kristiyano, we don't do that. We shouldn't do that. So bilang application po dito sa verse na ito, napakaganda pong mga talata. Number 1, pray for the healing of our country. Ipanalangin po natin na ang Diyos ang magpagaling sa ating mga bansa. Sabi rito, yung verse 13 po nito patungkol sa mga judgment ng Diyos .
Siguro po sa Pilipinas ganito eh. Dahil corrupt yung taong bayan, binibigyan tayo ng mga corrupt, hinahayaan ng Diyos na pamugaran tayo ng mga corrupt leaders bilang judgment na rin, no, sa mga tao. So let's pray for the healing of our country. Panalangin po natin na pagalingin ng Diyos yung ating bansa. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Yung Diyos po, gustong-gusto talaga na pagalingin yung ating bansa. Pagalingin yung mga ethnic group sa Pilipinas. At ito po yung idalangin natin. Sabi po sa Bible, ipanalangin natin yung mga leaders natin. Ipanalangin natin yung mga namumuno sa ating bansa. At ipanalangin natin na yung kagalingan. Pagalingin ng Diyos yung bansa natin, punong-puno ng korupsyon. Kailangan natin ng pagpapagaling ng ating Diyos. Number 2 po, humbly repent before God. Pagsisihan po natin individually, no? Kasi po, meron talagang mga marka ng korupsyon kahit sa mga Kristiyano. Marami nga akong Kristiyanong kilala, binagbebenta ng boto eh. Di ba nakakayayan sa Panginoon? May mga Kristiyano akong kilala na nagbabribe sa mga government officials para things like that. Pero simulan po natin sa mga pag nahuli ka ng police, kasalanan mo, o nahuli ka ng traffic enforcer, magpakumbaba ka na lang. O ito yung lisensya ko, kung anong kaso ko, sige na. Kahit abala, no? So let's humbly repent before God. No? Magsisi tayo sa ating mga nagagawa o nagiging parte tayo ng korupsyon, imbis na nagiging parte tayo ng kagalingan ng ating bansa. Humbly repent before God. And number 3 po, ask God to bless our country with godly leaders and godly people. Ipanalangin natin sa Diyos, hingin natin sa Diyos na pagpalain tayo ng mga maka-Diyos na mga leader dito sa ating bansa and maka-Diyos na mga tao. Alam niyo po, buong buo yung aking kumpiyansa na yung Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo lalaganap. At maraming mga tao, mga followers ni Jesus ang mailalagay sa posisyon. At yun ang ipanalangin natin, no? Na yung mga leaders natin, ang pinaglilingkuran si Kristo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang boss ng lahat ng mga bosses, ang presidente ng lahat ng mga presidente. Na gagawin nila yung kanilang tungkulin, hindi lang para sa tao, hindi lang sa mga kapwa nila, kundi gagawin nila yung duty nila, alang-alang sa kaluwalhatian at kapurihan ng ating Diyos. Ask God to bless our country with godly leaders and godly people. Panalangin po natin yan. Magkaroon tayo ng mga maka-Diyos. May takot sa Diyos. Alam mo yung sa harapan ng korupsyon, no? At binabayaran na yung mga Christian followers ni Jesus Christ ng mga politicians. Hindi nila matanggap-tanggap yung mga pansusuhol o yung injustices na mga mangyayari within their capacity na within their authority. Hindi nila maatim na gumawa ng masama kasi may takot sila sa Diyos. Napakasarap po ng ganyan mga leaders. At nawa yan po ang ipanalangin natin at yan po ang magkaroon tayo niyan dito sa bansang Pilipinas. Now, para po sa ating discussion, why are humility and repentance essential in seeking God's blessings? Bakit importante? Bakit essential yung pagpapakumbaba at pagsisisi? I hope dito sa Pilipinas magkaroon talaga ng meron tayong National Day of Prayer eh. Pero dapat meron ding National Day of Repentance, no? Yung sama-sama talaga yung mga Kristiyano na parang sa panahon nila Daniel, kino-confess nila yung kasalanan ng kanilang bansa and they're asking for the favor and blessings of the Lord. So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Pwede po natin itong i-apply sa atin individually. Pwede po rin natin itong i-apply itong mga talatang ito nationally para sa ating bansa. Tayo po'y manalangin. Sama po natin ito sa panalangin natin ngayong araw. Heavenly Father, we come before you in humility, acknowledging our sinfulness and corruption. I recognize how sinful we are. We repent for our pride and ask for your forgiveness. Lord, we need you in our lives and in our nation. Please heal our country
and restore righteousness among us. Help us to turn to you in humility and faith. Bless us with leaders who honor you and serve with integrity. Guide us to walk in repentance daily, relying on your strength. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong mga natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments. Maraming salamat po. At wag po natin kalimutan, i-share po yung mga devotions natin para sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.